Sa mga araw na ito mga kananays ay nag-request ang aking mga anak na magluto ako ng ham at saka hotdog. Pero bago ang lahat, it's Girl Madil Vlog na imbag nagsapa tayo amin mga kananay. Kahapon nga ay pumunta kami sa maliit na groceries dito po sa amin. At ito nga po yung mga binili namin kahapon. May ham, may hotdog, may tocino at ito pong isa. Ay, hindi ko lang po alam ito kung longganisa. At syempre hindi po mawawala ang juice nila mga kananays dahil nga po lagi po silang nagbabaon ng juice or bumibili sa mga kantin. Inilagay ko nga muna dito sa ref namin mga kananays para sakto bukas ay malamig na. At ito na nga sa mga oras na ito mga kananays ay umaga na. Maaga nga po pala ako bumabangon mga kananays lalo na pag may pasok ang aking mga anak. Naka-alarm na ako ng 5:15 in the morning mga kananays para alam ko po yung oras ng aking pagbangon. Kasi minsan nalilate po talaga ako sa pagising mga kananays kung hindi ako nag-a-alarm. At dahil nga ito po yung request ng aking mga anak na ito po yung aking iluluto today at hindi lang po pang almusal yan mga kananays. Habang inaantay kung lumambot ang mga ham at hotdog mga kananays ay magsasaing muna ako. At halata pa naman talaga mga kananays sa mukha ko dyan nakagigising ko lang or kababangon ko lang mga kananays. Minsan nakakatamad bumangon ng maaga, diba? Lalo na pag malamig tapos inaantok ka pa ay for the go. Parang nasanay na akong gumising ng late mga kananays lalo ng bakasyon at walang pasok yung mga anak ko ay late talaga kami gumigising. At chinek ko nga po pala nga itong binabad ko na hotdog tsaka ham mga kananays ay may yellow pa. At syempre habang inaantay natin lumambot or mawala yung yelo ng ating binabad mga kananays ay magtitimpla muna ako ng Milo or Choquick mga kananays ang aking iinumin. Bumalik na naman po ako na uminom ng mga Milo mga kananays or Choquick kasi dati mga kananays ang iniinom ko lang every morning ay warm water. Pero ngayon mga kananays ay bumalik na naman po ako sa pag-inom ng mga Milo, mga Choquick. Minsan hindi po talaga ako nagkakape or as in hindi po talaga ako nagkakape mga kananays dahil nga po nagkaka-acidic ako. Pero itong Milo at Choquick mga kananays, kahit umiinom ako ay nagkaka-acidic pa rin ako. Dahil nga matigas din yung ulo ko ay hindi ko talaga maiwasan na hindi uminom ng Milo or Choquick every morning. Abay ewan ko nga sa sarili ko at bakit ko na-stop yung pag-inom ko ng warm water every morning. At ito na nga nakatimpla na nga ako ng aking iinumin mga kananays para hindi po malamigan ang aking sikmura pag nagluluto ako or naghuhugas ako mga kananays. Pero kanina pagising ko ay naghawak na ako ng tubig. At habang iniinom ko ang aking Choquick mga kananays ay tara magluto na po tayo ng ating ipapabaon sa mga anak ko. At tulad nga ng sabi ko sa inyo kanina mga kananays ay nag-request po yung aking mga anak. At dahil na din po ay mahilig po silang bumili sa kanilang kantin lalo na pag recess or break time na nila. Minsan nauubusan po talaga kami ng stock lalo ng mga biscuits, mga juice, Dutch Mill at saka Chucky. Kaya minsan nagbabaon sila ng pera mga kananays pag naubos na po talaga yung stock namin. At dahil nga tulad ng sabi ko sa inyo mga kananays mahilig silang bumili sa kantin doon sa school. At lalo na hindi ko nakikita kung ano yung mga binibili nila. Di ko alam kung ibinibili ba nila yung saktong pagkain nila or sa mga candies na hindi naman po sila nabubusog doon. Pero sa tuwing umuwi sila dito sa bahay mga kananays ay tinatanong ko talaga sila kung ano yung mga merienda nilang binili doon. Minsan ang binibili daw nila doon mga kananays ay spaghetti, kanin with longganisa or anything else. Kaya sabi sa akin ng anak ko mga kananays kahapon nung galing siya sa school, magluluto na lang daw po ako ng ham at saka hotdog na babaunin niya. At hindi ko na raw sila bibigyan ng pera. Nung sinabi niya yun sa akin mga kananays ay sobrang na-touch naman ako. Ay syempre agad-agad na rin po akong lumabas kahapon mga kananays at yun na nga yung binili namin kahapon. Mas mabubusog pa nga daw siya doon mga kananays lalo na pagkanin ang kanyang kinakain sa tuwing recess or break time nila. Madalang na lang yung ganitong bata mga kananays yung gusto nilang kumain ng kanin na lang sa tuwing recess nila. Pero yung mga ibang bata ay Diyos mio. Mas gusto pa nga nilang magbaon ng pera kaysa yung kanin or mga biscuit or juice. Pero nakaugalian na po talaga ng aking mga anak mga kananays lalo na itong panganay ko. Nung grade 3 nga siya mga kananays kahit kumain na kami ng lunch at kung may matira po kaming ulam. At nagbabaon pa rin po siya ng kanin mga kananays at yun din na daw po yung kanyang merienda sa tuwing hapon. Minsan nga mga kananays ang ulam namin ay fried na tilapia tsaka nilagang talbos ng ampalaya. Yun po yung natirang ulam namin yung time na yun mga kananays. Ang sabi ng anak ko ay
gusto na daw niyang baunin yun sa school. At tinanong ko naman po siya mga kananays kung hindi naman po siya nahihiya magbaon ng talbos ng ampalaya at pritong isda. Pero ang sabi niya sa akin mga kananays, wala naman daw po nakakahiya doon. Ang importante daw po ay mabubusog siya at kumakain siya ng tama. At syempre natutuwa naman po ako doon mga kananays ay hindi na po sila nagbabaon ng pera sometimes. Pero kung walang-wala talaga kaming stock mga kananays ay talagang pinapabaon ko sila ng pera. At kung minsan nga mga kananays wala na yung juice or biscuits na lang po yung meron, ay nagbabaon na lang po sila ng biscuits tapos binibigyan ko na lamang po sila ng 10 pesos. At hindi naman po sila nagre-reklamo doon. Napaka-bless ko nga po sa mga anak ko mga kananays dahil nga po kahit ano pong ibigay kong baon nila ay hindi sila nagre-reklamo. At ito na nga, kumakain na nga po pala ang aking mga anak. At itong bunso ko nga mga kananays ay kagigising lamang po niya. Pero pinakain ko na po sila agad dahil nga po sa mga oras na yan ay 6:20 in the morning na mga kananays. At habang nga kumakain ang mga anak ko mga kananays ay inaayos ko naman na itong baon nila. Bali tagdadalawa nga po pala ang ilalagay kong ulam nila mga kananays. 2 ham tsaka 2 hotdog. Pag araw-araw na ganito mga kananays ay makakatipid po talaga ako sa baon nila lalo na sa pera mga kananays ay for the go. Nagbabaon lang naman po sila ng ganito mga kananays kung talagang gusto nila at sasabihin naman po nila yun sa akin. Nung naayos ka na nga po ang kanilang mga baon mga kananays ay ilalagay ko nga po dito yung kutsara nila dito sa plastic ng yellow. Nung naisaayos ko na nga po lahat ng kanilang kakainin mga kananays ay sinunod ko naman po itong mga tubig nila ay naglagay na po ako ng tubig dito sa mga tumbler nila. Bali malamig na tubig nga po pala ang inilagay ko dyan sa mga tumbler nila. At syempre ito na nga yung sinasabi ko sa inyo mga kananays ay hindi po mawawala ang kanilang juice dahil nga po mahilig silang uminom ng juice or bumili ng juice doon sa school kaya ito pinabaon ko na nga po sila ng tag-iisa sila. At sa hapon mga kananays ay hindi na po sila nagbabaon ng rice. Ang pinapabaon ko na nga lang sa kanila mga kananays ay juice tsaka biscuits po talaga. At ito na nga mga kananays ay naka-ready na ang kanilang babaunin. At sa mga oras na to mga kananays nagbibihis na yung aking mga anak at ito na nga ang kanilang babaunin sa school. Ready na talaga. Inuna ko na nga po pala itong panganay ko dahil siya nga po itong naunang naligo at natapos. At ito na nga yung anak ko, sinusuklay ko na nga po ang kanyang buhok pero sobrang hirap suklayin, nagkabuhol-buhol na. Bali ayusin ko lamang po ng konti ang kanyang buhok mga kananays dahil nga po sa tuwing tanghali ay mainit-init na. Bali ang gusto ng anak ko mga kananays yung style ng hairstyle niya ay parang pang Korean daw. So sabi ko wag muna yung ganun dahil nga po basa yung buhok niya at sasakit yung kanyang ulo. Kaya ganito muna ang gagawin ko sa kanyang buhok mga kananays, napakasimple lang. Nung natapos ko na nga po itong panganay ko mga kananays ay isinunod ko naman po itong bunso ko. Itong napakahinhin at napakabagal kumilos. At eto sinusuklayan ko na nga po pala ang kanyang mahabang buhok. Sabi ko nga sa kanya ay gupitan na natin. Pero sabi niya mga kananays ay wag na daw po niyang gupitan yan at papahabain daw po niya ay hindi naman po pwede. At nung natapos ko na nga po silang ayusan mga kananays ay talagang sinusolo na niyang magmedyas or magsuot talaga ng kanyang medyas. At hinahayaan ko na nga lang mga kananays dahil nga po she's not baby anymore. She's growing up or she's growing teenager. At ito naman tong panganay ko mga kananays ay talagang nagdadalaga na. Abay may panganay na ako mga kananays for the go. Nung paalis na nga sila mga kananays sa mga oras na yan ay may pahabol pa tong bunso ko. Sinabi niya sa akin na ubos na daw po ang kanyang papel. Kaya agad-agad ko naman pong kinuha yung mga papel niya na tinatago ko mga kananays or extra na papers niya. At ito nga po pala lahat ng kanilang mga stocks mga kananays just in case po na kailangan po nila yung mga folder at mga ballpen or mga pencils nila mga kananays ay nandyan na po lahat. Pagkaabot ko nga sa kanya mga kananays itong papel niya ay talagang natutuwa naman siya. At bago na naman ang kanyang papel mga kananays. Itong dalaga ko naman mga kananays ay hindi siya makaalis-alis sa bintana namin dahil nagsasalamin. At syempre paalis na po sila dyan kaya inabot ko na po ang kanilang baon. Bale hindi ko na nga po sila ihahatid sa school mga kananays dahil nga po marami din po akong gawain dito sa loob ng bahay. Kung alam ko naman po na kunti lang ang aking gagawin dito sa bahay namin ay talagang hinahatid ko sila. At don't worry mga kananays ay malapit lang naman po ang kanilang paaralan. Bago na naman po matapos ang aking video mga kananays, don't forget to subscribe my YouTube channel and don't forget to share and like. Maraming salamat sa walang sawang panunood sa aking video. God bless everyone!